Wala nang maraming paligoy-ligoy pa, diretso sa punto na. Maiksi lang ang komentaryo, pero diretso sa punto. Maraming kuro-kuro, may tiwali, may totoo. Dito, sa Puntong Diretso tayo. Punto Diretso. Mga kabunyog, mga kababayan, pag-usapan natin itong mga tao ni Duterte, ha? Itong mga naging ano niya, naging mga supporters. Ang iba nga hindi lang simpleng supporters. Sa pakat niya, kasabwat niya, instrumento niya sa pagpapatupad ng kanyang mga kontra sa bayan, kontra sa tao na mga programa nung panahong presidente siya. Ngayon, ang nangyayari sa mga taong ito, mga tao ni Duterte, kapansin-pansin, nagtatakasan sila. Nagtatakasan. Ha? Pupunta sila sa ibang bansa. Nag-apply ng mga asylum doon sa mga bansang pinupuntahan nila. Ano? Ayan, mga kabunyog, mga kababayan. Ha? Ha? Pero nung panahon ni Duterte, ang tatapang ng mga yan, ha? Ang tatapang ng mga yan. At saka, pag nang ginagawa nila yung mga pinagagawa ni Duterte, akala mo, habang panahon, habang buhay sila, nasa kapangyarihan. Akala mo, wala silang panahong mananagot sila sa kanilang mga ginawa. Ngayong pinapanagot na sila, pinagbabayad na sila sa kanilang mga ginawa. Ayan, nagtatakasan sila sa ating bansa, pumupunta sila sa kung saan-saang bansa, nag-a-apply ng asylum doon sa mga bansang pinupuntahan nila. Ibig sabihin, humihingi sila ng pagkupkop, humihingi sila na kupkupin sila, arugain sila ng bansang mga pinuntahan nila. Ang bukang bibig nila, inaapi daw sila sa ating bansa, pinipersecute daw sila, inuusig daw sila. Pero ang totoo, tinatakasan nila yung kanilang mga pananagutan. Yung kanilang mga ginawa nung panahon ni Duterte, ngayong sinisingil na at pinagbabayad na sila, pinapanagot na sila, ayan, tatakas sila. Pero nung panahon, kapag mayroong pinipersecute si Duterte, inuusig si Duterte, tulad nila Laila de Lima, anong sabi ng mga yan kapag nagsasalita, yung mga tumakas na yan ngayon sa bansa? Noon, ang sabi nila, kung hindi kayo guilty, kung wala naman kayong krimen na nagawa at naniniwala kayong wala kayong kasalanan, harapin nyo. Huwag nyong takasan. Ganun sila. Pero ngayon, sila ngayon na pinapanagot sa mga ginawa nila, hindi nila hinaharap, tinatakasan nila. Sino bang mga sinasabi ko? Tatlo ang tumpok dyan. Ang una si Roque, pangalawa sa Garma, pangatlo si Eric Celes. Di ba? Yung tatlo. Yan lang yung mapapangalanan ko. Hindi natin alam kung mayroon pang iba. Ito si Harry Roque. Alam naman natin si Harry Roque, kung makapagsalita, akala mo aping-api talaga siya. Akala mo talaga nilalabag ang kanyang karapatang pantao. Akala mo talaga inaapi, inuusig siya. Hindi siya inaapi. Pinapanagot siya sa krimen na ginawa niya. At ang krimen na ginawa niya na nakasampa ngayon ang kaso sa kanya, ang reklamo sa kanya, ay ang qualified human trafficking. Maraming ebidensya sa kanya. Ang mga ebidensyang ito, hindi tulad kay Laila de Lima, sa kanya hindi gawa-gawa. Sa kanya, ang mga kaso, ang mga ebidensya sa kanya, ang mga testigo laban sa kanya, hindi gawa-gawa. Gawa-gawa ba yung yung testimonya ng mga officials ng PAGCOR na pumunta siya sa PAGCOR kasama si Cassandra Leong? Hindi gawa-gawa yun. Gawa-gawa ba na yung kanyang paborito? Hindi natin alam kung anong ano niya doon, bakit paborito niya. Kayo nang bahalang mag-isip. Si A.R. de la Serna, itinirado, binigyan ng kwarto doon sa compound ng Pogo sa Purak, Pampanga. Yung malaking compound doon ng Pogo na pag-aari ni Cassandra Leong, binigyan ng kwarto ang paborito niyang aid ba yan? Hindi natin alam. Na si A.R. de la Serna. Doon sa kwartong yon, nakuha ang mga sensitibong dokumento ni Harry Roque, mga bank accounts nilang mag-asawa, mga affidavits ni A.R. de la Serna, ni Harry Roque nandun.
Hmm? Yung bahay doon sa Benguet, yung pag-aari ng korporasyon ni Roque at ng asawa niya, nirerentahan ng mga officials ng Pogo na wanted ng batas. Nang ni-raid yun, may naaresto na mga wanted na mga officials at ng Pogo. Tapos sasabihin niya walang ebidensya. Ha? Dahil diyan sa pagkakasangkot niya na yan sa mga illegal na Pogo, yun ang kaso niyang qualified human trafficking. Tapos ngayon, mayroon na naman siyang kaso, reklamong isinampa sa kanya, inciting to sedition. Ano yan, inciting to sedition? Ay yung kanya mga pulburon-pulburon video. Inuudyukan niya ang tao na magalit, mag-alsa laban kay PBBM sa gobyerno ni Marcos. Pero ngayon sinasabi niya, hindi ko naman inuudyukan ng tao. Hindi ako nag-uudyok, sos maniwala. Ilang araw, ilang beses na siyang nanawagan ng people power niya. Yun nga lang, wala namang sumusuporta. Ngayon, dahil hinaharap niya na ang mga kasong yan, na talaga namang may mga batayan na kaso, yun, nandun siya sa the Netherlands, nag-a-apply ng political asylum. Pangalawa, si Garma, talagang paborito din ni Duterte yan. Hindi rin natin alam kung bakit paborito ni Duterte. Kayo na rin, bahala na rin kayong mag-isip. Matindi ang mga promotions niya ni Rowena Garma. Imagine niyo, linagay na maging general manager ng general manager o chairman. O basta, pinuno ng PCSO, Philippine Charity Sweepstakes Office. Kaya nga nasangkot siya sa pagpatay. Mastermind di umano sa pagpatay kay Barayuga. Yung matapat, honest na official, graduate ng PMA, military official at abogado, matino. Kaya lang parang hinaharangan yata yung mga plano nila Garma doon sa PCSO. Yun, pinapatay. Kaya mabigat na kaso yun. Yun. Itang isa pa, inamin ni Garma na yung model ng mga DDS, yung pagpatay, mga patayan sa Davao, inadapt sa national scale, national level. Na-involve siya doon. At marami silang na-involve doon. Pinagtapat niya ni Garma. Pinagtapat niya ni Garma. Ang akala ni Garma, makakalibre na siya kapag pinagtapat niya yon. Kaya lang hindi, mabibigat ang mga kaso niya eh. Ngayon, ang ginawa niya, tumakas siya papunta ng US. Pagdating ng US, nag-apply ngayon ng asylum kasi pagdating niya doon, kansilado na ang US visa niya pero nagpilit pa rin siyang pumunta ng Amerika. Kasi ang paniwala niya, kukup-kupin siya ng Amerika. Ngayon, nag-a-apply doon ng asylum. Ay sabi naman ng Kongreso ng Pilipinas, ng mga kongresista ng Quadcom, haharangin nila ang application ni Ruyeta Garma para political asylum sa bansang Amerika. Ito, panghuli, si Eric Celes. Si Eric Celes, yabang-yabang na nung panahon, red tagger yan. Lahat na lang yan, red tag. Tapos siya, yumaman yan sa NTF-ELCAC. Nanginabang ng malaki yan, sila Loren Badoy, siya, si Eric Celes. Kung makapagsalita yan, noong panahon, kala mo sila lagi ang nasa kapangyarihan. Ngayon, anong nangyari sa kanya? Marami nang nakaambas kanyang mga kaso. Kasi yung kanyang mga pagsisinungaling, mga fake news, disinformation, kung ano-ano pang mga ginawa niya, alam niya, ang dami niyang kasong kakaharapin. At para matakasan ito, ayun, pumunta ng Canada. Pumunta ng Canada si Eric Celes. Iniwan sila Badoy dito. Iniwan sila yung mga kasamahan niyang DDS. Andun ngayon. Habang nandun, ewan ko kung nag-apply ng asylum o ang alam natin, nananawagan sa mga supporters ng Duterte na tulungan naman siya doon kasi walang panggastos. Hindi ko alam kung nag-apply siya ng asylum doon. Pero hinaharang ng mga Filipino community doon sa Canada kung mag-a-apply man siya ng political asylum dahil red tagger siya eh. Red tagger. Grabe ang inabuso niya. Ang mga kritiko noon ng administrasyon ni Duterte, nire-red tag niya. Pati nga si BP Leni, nire-red tag niyan, binabastos niyan. Ganyan kabastos yan. Mga kasamahan yan ni Loren Badoy. Ngayon, tumakas sa Pilipinas kasi alam niyang papanagutin siya sa kanyang mga ginawa. So itong tatlong ito yung mga halimbawa ng mga tao ni Duterte na nung panahon, akala mo walang katapusan ang kanilang kapangyarihan, namamayagpag sila nung panahon ni Duterte pero ngayon,
tumakas sa bansa. Kung dati noon ang sinasabi nila sa mga pinipersecute ni Duterte, kung wala naman kayong hindi naman kayo guilty, harapin nyo. Huwag kayong matakot, harapin nyo. O ngayon sila, anong ginawa nila? 'Di ba nagtatakasan dito sa bansa? Nag-a-apply sila ng mga political asylum sa mga bansang pinuntahan nila. O yan. Yan lang kasi ang malinaw. Anumang ginawa, anumang mangyari, kapag gumawa ka ng masama, darating ang panahon, mananagot ka. Maaaring mapapatagal lang, pero sa bandang huli mananagot ka. Yan. Yan ang hindi nila naisip. So ngayon, normal pa ba ang buhay nila? Hindi. Hindi. Yan. Yan naman ang kanilang pagpapanagot sa kanila, ng kanilang mga ginawa. Yan ang pagbibigay naman hustisya sa kanilang mga inabuso, biniktima. Yan. Siya nga pala, hindi lang pala sila ang napaparusahan ngayon. Si Kibuloy, si Duterte, yan, lahat sila. At marami pang susunod dyan. Okay? So yan mga kabunyog, mga kababayan, magandang araw sa inyong lahat. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog.